awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Isang kagalakan po na makasama namin kayo muling ngayong umaga sa ating prayer covenant, and a blessed and God's day to everyone po. Ang lectionary po natin ngayong umaga is a portion of yesterday's lesson, and it is found in the book of 1 Samuel chapter 1 verse 17 to 20. But I want to read 2 verses sa ating text po ngayong umaga, and it is verse 17 and 18. At ito po ang sinasabi. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy ka, mapayapa, at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Verse 18, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. At pagkasabi ninyo, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon. Sa 2 talatang itong aking binasa, Panginoon, magpakahayag ka. At ihayag mo, Panginoon, ang gusto mong ipakita sa amin. Lord, samahan mo kami sa gitna ng aming pag-aaral, nang nawa, Panginoon, ito'y magiging kalakasan namin at sa hamon ng buhay na aming tinatahak, O Lord. At sa buong maghapong ito, Panginoon, dalangin namin na kami ay iyong sasamahan at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po kahapon, ang teksto po natin ay bahagi ng binasa kahapong umaga. And it is a story of Elkanah with his 2 wives, Penina and Anna. At sabi kahapon, it is a story of independence of God, capacity to trust Him, and a model of value of being faithful and prayerful. And it is found in the personality of Anna or Hannah in the midst of trouble. Alam natin lahat, Christian,
or non-Christian or believers or non-believers, storms o pagsubok sa buhay will come to our life journey here on earth. It may not be a calamity, ngunit makakaranas tayo ng kasakitan at pighati ang makakaranas tayo dito sa mundong itong ating ginagalawan. At sa gitna ng mga event na ito, ang ating desisyon o pagresponde will help us save or even destroy us. Frustration and discouragement sometimes drive us to mumble or grumble, o yung bang nagko-complain tayo. And sometimes it detests the things of gods dahil hindi ito yung ating inaasahan na mangyayari sa ating buhay. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, maraming tayong mga hinihiling sa ating Panginoon at mga dreams na para bang salungat sa ating will ang nangyayari sa ating buhay. Tandaan natin, let us remember the story during Moses' time na Old Testament. Ganito rin ang nangyari sa mga Israelite. They start to complain, kaya God sent them yung poisonous snake to stop and teach them something. But because of God's compassion and love to His people, He rebuked this punishment and provide them a remedy. Just by looking on the picture of the snake, yung bronze snake na nakadikit sa isang pole, they were healed. And then later years, sa New Testament, God raised up Jesus Christ up on the cross, our Savior, so that humankind who will look upon Him will be healed and saved. Dito sa ating teksto ngayon, sa sitwasyon na pinagdadaanan ni Anna or Hannah, she was barren, misunderstood, at kinukutya siya. At nung panahon na yon, pag ikaw ay hindi magkaroon ng anak, ang sa palagay nila ay you are under the curse of God, o meron kang parusa o pinaparusahan ka ng Panginoon dahil hindi ka naging kaaya-aya sa Kanya. At ito ang nagiging kalagayan ni Hannah nung panahon na yon. Pero sa kanya mga depression na yon, she stood up in a severe depression na yon. She went to God and prayed. He poured out his heart with tears in her eyes. Talagang humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Instead of retaliating sa mga negative thoughts at sa mga negative na nangyayari sa kanyang buhay, o siguro sa panahon niyang yon, dahil talagang andudun yung kanyang pagdanasa o kagustuhang magkaroon ng anak, she could have turned back to God at lumapit siya sa mga Diyos-Diyosan to seek help para marisolba yung kanyang kalagayan upang siya ay magkaroon ng anak. But Hannah knew her God is so compassionate and merciful, who will interfere and do something sa kanyang buhay. Kaya, sana nga, yung first reaction na ito na ginawa ni Hannah, the first thing and the first step she did was to go to God during his discouragement or disappointment. Nawa sa ating kalagayan, ganun din ang mangyari sa atin. Pag tayo dumadaan sa mga problema at pagsubok o anumang masamang sitwasyon na ating nararanasan, kahit
mahirap lumapit at parang wala tayong ganang lumapit sa Diyos dahil nga mayroon tayong mga dalahin at hindi natin makuhang magpasalamat sa Kanya. Go! Ito ang pangailang dapat natin gawin. Lumapit tayo sa Kanyang paanan at hilingin natin, for we believe that God is always in control sa mga nangyayari sa buhay natin. And to survive sa magulong mundo nating ginagalawan, it requires us some spiritual preparation. And to begin with, strengthening our relationship with God at sumama tayo sa mga fellowship or community with people or godly community. Spend time with them. And with our treasure map, yung Bible natin, ating basahin para makita natin ang mga tuntunin o paraan para maging kalakasan natin. And most especially, what Hannah did was to go to God and pray. Hannah did not flee out of ignorance of desperation. He stood up. He went to God, for he knew her God is merciful, compassionate, and a God who will interfere and do something in her life. Her prayer was full of modesty, humbleness, full of trust and confidence sa kanyang Diyos na kanyang nilalapitan. At sa kanyang mga kahilingan, she was very specific. It is a prayer of faith. And this prayer of faith will not go in vain. Sa panalangin ni Hannah, na tutunan ko, may bago ako natutunan dito na ang Diyos, habang ikaw ay nananalangin, ang Diyos may babaguhin siya. Hindi yung mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay, ngunit babaguhin niya muna ang ating mga puso. God will deal with us first. Aayusin niya yung puso natin. At sa ating panalangin, we don't get us things, but God will show us things that He, our God, and who really is our God. Ito ang ipakikita niya sa atin, that God, He is in control. And with our faith, we will learn to trust in Him. Kaya nga sabi dito sa verse 18, nakita natin dito yung naiba ang outlook ni Ana. Sa tagal ng panahon ng kanyang pagtitiis at alam niya nahihirapan na siya, she has enough of all this bullying, she has enough of Penina na nagbubuli sa kanya. Even if she didn't know na sa kanyang prayer na katagal-tagal, she didn't know that she may get pregnant, kung siya ay magkakaanak nga o hindi. Tumayo siya. She stood up after praying at naiba ang outlook niya. Sabi ko nga, kumain na siya at nawala na ang bigat ng kanyang kalooban. He was at peace and no longer sad. Ganito pag tayo ay lumalapit sa Panginoon at tayo may pagkakakilala sa Panginoon. Meron mga bagay na hindi natutupad sa ating mga panalangin. Meron tayong mga problema. Pero we are at peace. Na alam natin, God is in control. Nakikita ng Panginoon kung ano nangyayari sa atin.
At alam natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. He promises us. Jeremiah 29:11, good life, prosperity. Continue to be still, pray. Sa lahat na nangyayari sa atin, ask His help. And God will give you wisdom, will give us wisdom para lahat ng ito na nangyayari sa ating buhay, ma-digest, hindi lang ng ating mga diwa, kundi ng ating mga puso. Tayo'y manalangin. Lord, glory to your name, O Lord. Thank you, Panginoon, sa buhay ni Hannah. Tulungan mo kaming maging tulad niya na sa gitna ng pagsubok, Panginoon, ay nagkubli siya sa iyong kanlungan. Humingi siya ng tulong sa iyo. Alam mo ang aming kahinaan, ngunit ikaw, Lord, ang magbibigay ng kalakasan na iyan sa amin. At sa tulong mo, O Lord, mapagtatagumpayan namin at magiging kalakasan ka namin sa aming kahinaan na ito, Panginoon. Sa mga hamon ng buhay sa mundong ito, sa piling mo, O Lord, wala kaming katatakutan dahil alam namin, Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol sa lahat ng mga bagay. Nakakaalam, Panginoon, ang aming sitwasyon at pinanghahawakan namin, Panginoon, ang mga pangako mo sa amin. Lord, huwag mo kaming sukuan at huwag mo kaming iiwan, O Lord. Para sa ganon, aming Ama, Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalakasan, ng wisdom, O Lord, upang magpatuloy kami, Panginoon, na nakatingin sa iyo, nakapokus, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong kalinga at sa iyong presensya. Ang lahat na ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo. Lalong-lalo na ang aming mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok. Lord, heal them. Heal them physically, Lord, emotionally, and spiritually, O Lord. At sa aming Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, pamilya namin, O Lord, sa darating, Panginoon, ng celebration muli ng iyong pagsilang, O Lord, pag-asa ang makita namin, Panginoon, sa aming kapaligiran, sa gitna ng hamon ng buhay. Ang lahat na ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at aming mga kasalanan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Amen.